Sa isang liblib na sulok ng probinsya, matatagpuan ang tahimik na nayon ng San Rafael. Isang lugar na napapalibutan ng luntiang bukirin at malinaw na sapa kung saan ang pamumuhay ng matao ay simple at ang bawat isa ay makakakilala. Dito, ang kwentong ng matatanda ay parang hanging amihan na bumubulong sa bawat sulok, mga alamat na nagpasalin-salin na sa bawat henerasyon. Sa gitna ng payapang lugar na ito nakatira si Marco, isang binatang masipag at puno ng pangarap na makahon sa hirap, kasama niyang kanyang pinsang si Lina. Isang dalagang may matapang na puso at matalas na dila na siyang kabaliktaran ng kahinahunan ni Marco. Ang kanilang munting tahanan, isang dampang yari sa kawayan at pawit, ay pinagaharian ng pagmamahalang kanilang lolo Kiko, isang matandang puno ng karunungan at kabaitan. Bagamat salat sa yaman, ang kanilang pamilya ay sagana sa tawanan at pag-alaga sa isa't isa, sapat na para harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Subalit, tulad ng ibang nganayon, ang San Rafael ay may tinatagong hiwaga. Sa dulo ng kanilang lupain, malapit sa daan patungo sa kabayanan ay nakatayo ang isang matandang punong obalete. Ang masangan nito ay malalago at ang maugat ay tila maahas na gumagapang sa lupa, lumilihang isang nakakatakot na anino sa tuwing sasapit ang takip silim. Ayon sa alamat, ang puno ay tahanan ng isang babaeng umiyak, isang kaluluwang hindi matahimik na ang malungkot na awitin ay maririnig daw sa kalaliman ng gabi. Para kay Marco at Lina, na ilang beses nang nakpabalik-balik sa daang iyon, ang kwento ay isa lamang katang isip, isang panakot ng matatanda sa mabatang gumagala sa gabi. Hindi nila ito pinaniniwalaan. Para sa kanila, ang tunay na katatakutan ay ang kumakalam na sikmura at ang kawalan ng pera. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, ang nga alamat ay may sariling buhay at may mga puwersang mas matanda pa sa kanilang nayon na natutulok lamang, naghihintay tamang sandali para magising. Sa paglubog ng araw at pagdatalang dilim, ang makwentong bayan na dati pampatulo lamang ay malapit nang bumangon para isigaw ang isang katotohanang mas madilim at mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang gabi na kanilang naranasan. Ang payapang buhay sa San Rafael ay malapit ng mabulabog at ang punong ang balete ay magiging saksi sa isang bangungot na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng maputlang liwanag sa madilim na daan pawi. Ang maghapon na pagbabanat ng buto sa bigasan ni Aling Nena ay nagiwan ng matinding pagod sa katawan ni Marco, Lina at Leo. Bawat hakbang ay tila may pabigat at ang tanging bumubuhay sa kanilang diwa ay ang biruan at walang katapusang kwentuhan. Hay sa wakas, akala ko ay magiging palamuti na tayo sa tindahan ni Aling Nena, bungat ni Leo habang pinapakpak ang alikabok sa kanyang pantalon. Kung makareklamo ka naman, akala mo hindi ka kumain ng 5 pirasong pandesal kanina? Sagot ni Lina na may kasamang irap. Hayaan mo na siya, Lina. Alam mo namang sa pagkain lang bumabawi iyan, sabi naman ni Marco na may bahagyang ngiti sa labi. Ang kanilang tawanan ay umaling-ongaw sa katahimikan ng gabi, isang pamilyar na tunok na nagbibigay ng ginhawa sa kanilang pagod na mga kaluluwa. Ang daan pawi ay isang mahabang landas na lupa na sa makabilang gilid ay mabukirin na ngayon ay natutulok sa ilalim ng kalangitan. Ang tanging ingay na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pakoka nga palaka. Isang musikang gabi na sanay na sila. Ngunit habang sila ay papalapit sa isang pamilyar na likuan, kung saan matatakpuan ang kinatatakutang punong balete, unti-unting nagbago ang paligid. Ang masayang kuwentuhan ay napalitan ng katahimikan. Ang hangin na kanina'y maligamgam ay biglang lumamig, tila isang haplos mula sa yelo na gumapang sa kanilang nga batok. Napansin ni Marco na maging ang kuliglig ay biglang tumahimik, na parabang may isang presensyang nagpatahimik sa buong kalikasan. Naramdaman niyo ba iyon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang alin? Ang lamig? Gabi na kasi, Marco, ano ka ba? Sagot ni Lina, ngunit kahit siya ay hindi mapigilan ang pagtingin sa paligid, ang kanyang mata ay nakahanap ng kung anuman sa dilim. Si Leo naman ay napalunok. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng kaba. Doon, sa gitnang katahimikan, isang himik ang nagsimulang marinig. Hindi ito ordinaryong kanta. Ito ay isang malungkot na awitin, isang oyayin na punong pihati at pangungulila. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha, umagos sa hangin at tumatago sa kanilang mapuso. Ang himik ay nanggagaling sa direksyon ng punong balete. Napahinto sila sa paglalakad. Ang kanilang ngapa ay tila napako sa lupa. At sa ilalim ng malagong puno, sa gitnang maugat na tilam gahiganteng galamay, nakita nila siya. Isang babaeng nakaputi. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaabot halos hanggang sa kanyang sakong.
at ito'y marahang inililipat ng kakaibang hangin. Nakatalikod siya sa kanila. Ang kanyang nga balikat ay marahang gumagalaw na parabang siya ang pinagmumulan ng malagong na himig. Ang takot ay bumalot sa kanilang tatlo. Hindi ito isang kwento. Hindi ito isang biro. Ito ay totoo. Ang babaeng umiyan ng balete ay nasa kanilang harapan. Takbo, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Lina. Ang kanyang boses, na dati puno ng tapang, ay ngayon ay basak sa takot. At tumakbo sila. Ang pagod ay biglang nawala, napalitan ng adrenaline. Ang kanilang nga puso ay kumakabok na parang tambol at ang kanilang nga hininga ay nahabol. Hindi sila lumingon, hindi sila nakatubiling tumingin sa likuran. Ang tanging nasa isip nila ay ang makalayo. Makalayo sa nakakakilabot na presensyang iyon. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, napansin ni Marco na tila kulang sila. Lumingon siya at si Lina, ngunit wala si Leo sa kanilang tabi. Isang nakakabinging sigaw ang kanilang narinig mula sa likuran. Isang sigaong tulong na pinutol ng isang tunog ng pagkakalatkat. Si Leo, sigaw ni Marco. Huminto si Lina. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pag-aalala at galit. Huwag Lina, delikado. Baka mahuli rin tayo. Akiusap ni Marco, hinawakan ang braso ng pinsan. Ngunit umiling si Lina. Ang determinasyon ay nakniningas sa kanyang mata. Hindi natin siya pwedeng iwan. Kaibigan natin siya. Binitawan niya ang pakakahawa ni Marco at walang takot na tumakbo pabalik sa direksyon ng puno. Sumunod si Marco, ang takot ay nakikipakbuno sa kanyang pag-alala para sa pinsan at kaibigan. Pagbalik nila, ang himig ay wala na. Ang katahimikan ay mas nakakabingi. Nakita nila si Leo na nakahandusay sa lupa, pilit na gumagapang palayo sa puno. Ang kanyang isang binti ay tila may nakapulupot na itim na baging. Leo, anong nangyari? Tanong ni Lina habang papalapit. Hindi ako makawala. May humihila sa akin. Sagot ni Leo, ang kanyang mukha ay punong luha at pawis. Tiningnan ni Lina ang baging na nakapulupot sa binti ni Leo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nanlaki ang kanyang nga mata sa gulat. Hindi ito baging. Ito ay isang hiblang buho, pero hindi ordinaryong buho. Ito ay makapala parang lubid at itim na itim. Ang dulo nito ay nawawala sa kadiliman sa ilalim ng puno. Walang pag-alinlangan, hinawakan ni Lina ang hiblang ng buho at hinila ito ng buong lakas. Isang nakakapasong lamig ang kanyang naramdaman at ang buhok ay matigas na parang alambre. Isang mahinang ungol ang narinig nila mula sa puno, isang tunong galit. Tulungan mo ako, Marco, sigaw ni Lina. Natigilan si Marco sa takot, ngunit nang makita niya ang determinasyon ng kanyang pinsan, tila siya nagising. Lumapit siya at tinulungan si Lina sa pagila. Pinagsama nila ang kanilang lakas. Ang kanilang maugat ay lumitaw sa kanilang mabraso. Sa isang malakas na hila, ang buhok ay biglang lumuwak at naputol, na may tunog na parang isang latigong pumitik sa hangin. Isang nakakakilabot na sigaw, puno ang galit at sakit, ang umaling-angaw mula sa puno, sapat na para magpatayong ng balahibo sa buong katawan. Hindi na sila nagsayang ng oras. Itinayo nila si Leo, na ngayon ay nanginginig at hindi makapagsalita. At muli, tumakbo sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila huminto hanggang sa marating nila ang liwanag mula sa kanilang munting dampa. Hingal na hingal at putlang-putla. Bumaksak sila sa sahig na kawayan. Ginising ang kanilang lolo Kiko. Sa gabing iyon, walang sinuman sa kanila ang nakatulog. Sinubukan nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na iyon ay isang masamang panaginip lamang, isang bungang kanilang pagod at imahinasyon. Baka may nagtrip lang sa kanila. Ngunit sa tuwing ipipikit nila ang kanilang mata, ang nakikita nila ay ang babaeng nakaputi. Ang naririnig nila ay ang malungkot na himig. At ang nararamdaman nila ay ang kakaibang lamig at ang imposibleng tibay ngang isang hiblang buhok. Ang alamat ay hindi na lamang isang kwento. At alam nila sa kaibuturan ng kanilang nga puso na ang kanilang unang pagtatakpo ay simula pa lamang ang isang bangungot na matagalan nilang dapat kinatakutan. Ilang araw ang lumipas matapos ang kanilang nakakakilabot na karanasan sa punong balete. Ngunit ang aninong takot ay nanatiling nakabuntot sa kanila. Ang dating, masayahin at maingay na samahan ng tatlo ay napalitan ng isang hindi magandang katahimikan. Sa araw, pilit nilang ibinabalik ang normalidad sa kanilang naabuhay, nakatrabaho sa bigasan na parang walang nangyari. Ngunit ang kanilang mangiti ay pilit at ang kanilang mamata ay laging mapagmatyak na tila anumang oras ay may susulpot mula sa dilim. Si Leo ang pinakamatindi ang naging pagbabago. Ang dating palatawa at mayabang na binata ay naging tahimik at malayo ang tingin. Madalas siyang nag-iisa,
At kapag tinatanong ay sinasabi lamang na hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Para kina Marco at Lina, iyon ay isang normal na reaksyon ng isang taong muntik ng mapahamak. Hindi nila alam na ang katahimikan ni Leo ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang lihim na dahan-dahang sumisira sa kanyang pagkatao. Si Lina naman ay naging mas praning at palawi. Ang kanyang tapang ay naging isang uringang agresyon. Bawat kaluskos sa gabi ay kanyang sinisiyasat. Bawat anino ay kanyang sinusundan ng tingin. Siya ang naging bantay, ang tagapagtanggol na handang manakit para lang hindi na maulit ang nangyari. Samantala, si Marco ang pinakatinamaan sa lublub. Ang imaheng babaeng nakaputi at ang malagim na himik nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mapanaginip. Ginigising siya sa gitna ng gabi na basang ang pawis. Isang umaga, habang sila ay abala sa pakbubuhat ng mga sakong bigas sa palengke, sinubukan ni Marco na paganin ang pakiramdam. Kailangan nating kalimutan iyon, sabi niya sa dalawa. Baka nga guni-guni lang natin, pagod lang tayo nun. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling nasalita, guni-guni, mabilis na sagot ni Lina. Marco, hinila ko ang buho na iyon. Naramdaman ko ang lamig at tigas nun. Hindi iyon guni-guni. Ang kanyang boses ay tumaas na nakakuha ngang atensyon ng ilang mamimili. Hinaan mo ang boses mo, Lina, sawi ni Leo na biglang naksalita. Ayokong pag-usapan pa yan. Nagtatrabaho tayo. Doon natapos ang kanilang usapan, ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa masakong kanilang binubuhat. Sa gitna nga balang palengke, sa gitnang sigawan ng natindra at amoy ng iba't ibang paninda, isang kakaibang figura ang lumapit sa pwesto nila. Isa itong matandang babae, kubana sa katandaan at may hawak na tungkot. Ang kanyang balat ay kulubot na parang tuyong dahon ng tabako, at ang kanyang nga mata sa kabilang nga edad ay matalas at tila nakikita ang kaluluwangang sinumang titigan. Ang kanyang bibig ay mapula, isang palatandaan ng walang tigil na pagmuya ng nganga. Isang kakaibang amoy ang bumabalot sa kanya, isang pinahalong amoy ng lupa, nga halamang gamot, at isang matamis ngunit hindi kanais-nais na samyo. Huminto ang matanda sa harap ni Marco. Nanuinak ayos ng nga panindang daing. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na may isang kakaibang ngiti na nagpapakita ng kanyang mangiping na babalutan ng pula. Si Marco ay nakaramdam ng pagkahilang. Isang hindi may paliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kay kisik na binata, sabi nga matanda, ang kanyang boses ay garalgal at mahina na parang matuyong dahon na nakikiskisan. Napakasipak mo, iho, pakpalain ka nawa. Itinaas ng matanda ang kanyang nanginginik na kamay na tila hahawakan siya, ngunit mabilis na humarang si Lina. Huwag niyo siyang hahawakan. Sigaw ni Lina, ang kanyang nga mata ay nakapoy sa galit. Umalis na kayo dito. Lola, wala kaming barya. Nagulat ang matanda sa inasal ni Lina. Tinitigan niya si Lina ng may halong lungkot at pagtataka. Bago dahan-dahang umiling at nagpatuloy sa kanyang paglalakat, nawala sa gitna ng maraming tao. Sino iyon? Nakakatakot naman, sabi ni Marco habang hawak ang kanyang dibdib. Hayaan mo na iyon. Isang baliw siguro. Huwag mo nang isipin ang sinabi niya, sagot ni Lina. Ngunit hindi niya maalis ang tingin sa direksyong pinuntahan ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho, ngunit hindi na maalis sa isip ni Marco ang matanda. Ang mamata nito, ang papuri nito, at ang kakaibang pakiramdam na iniwan nito sa kanya. Nang hapong iyon, habang pauwi na sila, nagsimulang makaramdam si Marco ang kakaiba. Isang malamig na butil ang tila lumaki sa gitna ng kanyang sikmura. Sa una, ipinaksawalang bahala niya ito. Iniisip na gutom lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang lamig ay naging isang mapurol na kirot. Pagdating nila sa bahay, ang kirot ay naging isang matining sakit. Napahawak si Marco sa kanyang tiyan at napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla at pinagpawisan ng malamig. Marco, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Lina habang tinutulungan siyang tumayo. Ang tiyan ko, sobrang sakit. Hirap na sabi ni Marco. Ang sakit ay hindi pangkaraniwan. Tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang bituka. Isang mainit na bakal na ipinupulupot sa loob ng kanyang katawan. Dinala siya ni Lina sa kanilang papag. Dumating si Lolo Kiko na may pag-alala sa kanyang muka. Anong nangyari sa apo ko? Agad siyang kumuha ng madahon ng bayabas at pinakuluan ito, isang lumang lunas para sa sakit ng tiyan. Ngunit matapos ipainom kay Marco, lalo lang sumidi ang sakit. Sinubukan nila ang salabat, ngunit isinuka lang ito ni Marco. Ginamitan siya ni Lolo Kiko ng langis na may bendisyon, ngunit walang epekto. Ang bawat pagdaing ni Marco ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Lina at Lolo Kiko.
Sila ay walang magawa. Nga bilanggo ngang sarili nilang kawalan ng kakayahan habang pinapanot ang paghihirap ni Marco. Sa gitna ng kanilang pag-alala, dumating si Leo. Narinig ko po ang sigaw. "Kumusta si Marco?" Tanong niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-alala. Nang makita niya ang kalagayan ng kaibigan, umiling siya. "Hindi po ito ordinaryong sakit NGTian, Lolo Kiko," sabi niya. "Mukhang ganabati o nausog siya. Natatandaan niyo ba yung matanda sa palengke kanina, Marco? Baka siya ang may gawa nito." Ang teorya ni Leo ay tila tumama sa isipan ni Nalina at Lolo Kiko. Ang biglang pagsakit ng tiyan matapos ang papuri ng matanda. "Sa pamilya po namin, mayroon kaming isang halamang gamot para sa mga ganitong klaseng sakit," pagpapatuloy ni Leo. "Isang lihim na reseta. Kukunin ko lang po." Tumakbo si Leo palabas at bumalik matapos ang ilang minuto. May dalang isang maliit na botelya na may lamang maitim at malapot na likido. Isang mapait na amoy ang nagmumula rito. Ipainom niyo ito sa kanya. "Mapait pero epektibo," sabi ni Leo. Nag-alinlangan si Lolo Kiko, ngunit sa pagtingin niya sa kanyang apong na mimilipit sa sakit, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Walang ibang pagpipilian. Itinayo nila si Marco at pilit na ipinainom ang maitim na likido. Sa una, umayaw si Marco dahil sa lasa, ngunit sa huli ay nilunok din niya at isang himala ang tila nangyari. Dahan-dahan, ang matinding sakit ay nagsimulang humupa. Ang pagpilipit ng kanyang katawan ay tumigil. Ang pawis sa kanyang noo ay natuyo. Napabuntong hininga si Marco. Isang hiningang ginhawa. Nawala na ang sakit, mahinang sabi niya. Napayakap si Lina sa kanya, habang si Lolo Kiko ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Leo. "Salamat, Leo. Utang namin sayo ang buhay ng apo ko," sabing matanda. "Wala po iyon. Kaibigan ko po si Marco," sagot ni Leo na may isang maliit na ngiti. Sa gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang sakit ay tuluyan nang nawala, ngunit napalitan itong isang kakaibang pakiramdam ng kahungkagan at lamig sa kanyang katawan. Para sa kanila, ang bangungot ay natapos na. Isang masamang usok ang nalampasan. Ang salarin ay ang misteryosong matanda at ang bayani ay ang kanilang matapat na kaibigang si Leo. Ngunit ang hindi nila alam, ang lunas na ipinainom ni Leo ay hindi gamot. Ito ay isang lason. Isang binhi nga kadiliman na itinanim sa katawan ni Marco. Isang sumpa na mas malala pa kaysa sa sakit na kanyang naramdaman, na dahan-dahang usbong at lalamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang gabi ay naging payapa. Ngunit ito ay isang mapanlinlang na kapayapaan. Ang katahimikan bago ang isang mas malakas na bagyo. Ang lunas na hatid ni Leo ay nakdulot ng kapayapaan sa munting dampani na Marco. Ngunit ito ay isang kapayapaang may kaakibat na lason. Sa mga sumunod na araw, si Marco ay bumalik sa kanyang lakas. Nawala ang pamimilipit ng tiyan at ang matinding sakit. Nakabalik na siya sa pagtatrabaho, sa pagbubuhat ng mabibigat na sako, at sa pakikipagbiruan sa kanyang pinsan. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na hindi tama. May isang kakaibang lamig na nanatili sa kaibuturan ng kanyang sikmura. Isang lamig na hindi kayang painiting ng sikat ng araw. Ang kanyang panasa ay tila nakbago. Ang paborito niyang adobo ni Lolo Kiko ay naging matabang. Ang matamis na mangga ay naging walang lasa. Madalas siyang nakakaramdam ng pagod. Isang pagod na hindi dahil sa pisikal na gawain, kundi isang pagod sa kaluluwa. Itinago niya ito sa lahat. Ayaw niyang mag-alala pa si Lina o ang kanyang lolo. Ikinukubli niya ang kanyang kakaibang nararamdaman sa likod ng mapilit ng ngiti at tawa. Para sa lahat, si Marco ay magaling na. Ang tanging nakbago ay ang kanilang tingin kay Leo. Ang dati nilang kaibigan ay ngayon isang bayani sa kanilang paningin. Ang utang na loob nila ay hindi masukat. Madalas itong dalawin ni Leo na may dalang prutas o kung anumang pagkain. Nagpapakita ng labis na pag-alala. "Kumusta ka na, Marco? Sigurado kang ayos ka na?" Lagi niyang tanong na may sinseridad sa kanyang mamata. "Oo naman, Leo. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa gamot ninyo, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin," sagot naman ni Marco. "Swerte namin at kaibigan ka namin, Leo. Hindi ka lang kaibigan, para ka na naming kapatid," dagdapan ni Lina. Habang tinatapik ang balikat ni Leo, ngumingiti lamang si Leo. Isang ngiti na punong pagkukunwari, habang sa loob-loob niya ay nagagalak siya sa kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagkabulak, ang kanyang pinakamalakas na sandata. Isang hapon, habang nakpapahinga si Marco sa ilalim ng isang punong ng mangga matapos ang trabaho, isang tinig ang pumukaw sa kanya. "Ikaw si Marco, hindi ba?" Napalingon siya at natigilan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dalaga.
na tila isang diwata na bumabaw mula sa kalangitan. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, ang kanyang mamata ay kumikinang na parang mabituin, at ang kanyang ngiti ay kayang magpatunaw ng kahit sinong puso. Siya si Elena, ang apong mayring malawak na lupain sa San Rafael. Ako nga. Ikaw si Elena? Tama ba? Nahihiyang sagot ni Marco habang mabilis na tumayo at ipinakpak ang kanyang damit. Sabi ni Elena na may kasamang matamis na tao. Nakita kasi kita kanina sa palengke. Mukhang pagod na pagod ka. Ayos ka lang ba? Narinig ko kasi sa mga tsismosa sa tindahan na nakasakit ka raw nitong manakaraang araw. Ang pag-aalala sa boses ni Elena ay nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ang tunay na ginhawa. Dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, naging komportable siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang biglaang pagkakasakit, ang matinding sakit na halos ikamatay niya. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa puno ng balate. Grabe naman pala ang nangyari sa iyo, sabi ni Elena na may pagkaalala sa kanyang mukha. Pero parang pamilyar ang kwento mo. Ganyan din ang nangyayari sa ilang mga trabahador namin dati. Bigla na lang nakakasakit sa tiyan matapos makasalubong ng kung sino-sino. Habang nausap sila, nabanggit ni Marco ang tungkol sa matandang babae na kumusap sa kanya sa palengke. Ang pinaghihinalaan nilang nakbigay na usok. Sa paglalarawan ni Marco sa itsura ng matanda, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Naku, baka ang lola ko ang nakita mo, sabi niya. Si Lola Sonia. Nanlaki ang nga mata ni Marco. Ang lola mo? Pagpapatuloy ni Elena. Medyo kakaiba kasi si Lola. Mahilig siyang mag-isa at isa siyang manggagamot. Kilala siya sa paggawa ng mga halamang gamot at langis. Mapula lagi ang bibig niya dahil sa panguya ng nganga. At medyo malakas ang amoy niya dahil sa mga pinapakuluan niyang dahon. Pero huwag kang mag-alala. Mabait iyon. Kahit mukhang nakakatakot, baka napuri ka lang niya nang walang masamang intensyon. Bawat salitang binitawan ni Elena ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isipan ni Marco. Ang lola ni Elena, isang manggagamot, mapula, ang bibig. Lahat ay tukma sa matandang kanilang kinasusuklaman. Ang kanilang hinala ay tila nakakaroon ng katibayan. Upang pagaanin ang usapan, ibinaling ni Elena ang tingin sa direksyon ng kanilang bukirin. Alam mo, ang lupaing iyan, kasama na ang kinatatayuan ng punong balete, ay matagal ng pag-ari ng aming pamilya, sabi niya. Ang pagbanggit sa puno ay nagbalik ng kilabot kay Marco. Si Lola Sonia ang nakwento sa akin ng alamat ng puno. Dagdag pa ni Elena, ang kanyang boses ay naging malumanay at malungkot. Nung panahon daw ang giyera, may isang magandang dalaga sa nayong ito. Inabuso siya ng masundalong Hapon. Isang gabi, tinangka niyang tumakas, ngunit nahuli siya. Bilang parusa, dinala nila siya sa ilalim ng puno ng balete at doon ay pinaksamantalahan at pinatay ng walang awa. Sabi ni Lola, ang kaluluwa raw ng babae ay hindi matahimik at nanatili sa puno, umiyak at humihingi ng katarungan. Kaya tinawag itong babaeng umiyak. Ang kwento ni Elena ay nakbigay ng bagong dimensyon sa kanilang naranasan. Ang babaeng nakita nila, ang malungkot na himik, iyon pala ang babae sa kwento. Ngayon, dalawang hiwaga ang bumabagabak sa isipan ni Marco. Ang kaluluwa sa puno ng balete at ang manggagamot na si Lola Sonia. Matapos ang kanilang pag-usap, nakpaalam si Elena. Si Marco naman ay nakmamadaling umuwi. Sabik na ibahagi ang kanyang nga nalaman kina Lina at Leo. Sa ilalim ng puno ang santo sa kanilang bakuran. Pinagsama-sama nila ang nga impormasyon. Hindi ako makapaniwala. Ang lola ni Elena ang may gawa sayo nito. Marco, galit na sabi ni Lina. Isang manggagamot pala ha. Siguradong isa siyang mangkukulam. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para saktan ka. Si Leo, na kanina'y tahimik lang na nakikinig, ay biglang naksalita. Sinabi ko na sa inyo mapanganib ang matandang iyon. At ngayon, alam na natin kung sino siya. Kailangan nating mag-ingat. Kung nagawa niya iyon kay Marco, kaya niya ring gawin sa atin. Nagdagdag pa siyang langis sa apoy. May mga naririnig din akong kwento tungkol sa kanya. Sinasabi ngang iba na kumakausap daw siya sa mga espiritu at gumagawa ng maitim na mahika. Baka nga kasabwat pa niya ang multo sa puno ng balete. Ang masalita ni Leo ay natanim ngang mas malalim na takot at galit sa puso ni Marco at Lina. Ang kanilang atensyon ay ngayon nakatuon na sa isang tao, si Lola Sonia. Para sa kanila, siya na ang sagot sa lahat ng kababalagan. Siya ang aswang na nakbalat kayo bilang isang manggagamot. Siya ang salarin. Ang kanilang pagpapasya ay naging matatag. Kailangan nilang gumawa ng paraan para protektahan ang kanilang sarili at marahil maging si Elena mula sa sarili nitong lola.
Hindi nila namamalayan na habang sila ay nakpaplano laban sa isang inosenteng matanda, ang tunay na halimaw ay nasa kanilang tabi lamang. Nakangiti at nagagalak sa perpektong takbo ang kanyang masamang plano. Ang kanilang nahinala na inakala nilang magiging liwanag sa kanilang problema, ang siya palang magdadala sa kanila sa mas malalim na kadiliman. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may dalang isang mapaninlang na katahimikan. Ang pag-uusap tungkol kay Lola Sonia bilang isang aswang ay naging isang lihim na sumpa sa pagitan ni Marco, Lina at Leo. Ang kanilang bawat kilos ay may kasamang pag-ingat. Ang kanilang bawat sulyap sa mansyon ng maasendero ay may bahit ng takot at hinala. Ngunit sa ibabaw ng lahat, sinubukan nilang mamuhay ng normal, isang normalidad na unti-unting binabasak ng papalapit na gabi ng pulang buwan. Gabi iyon, habang sila ay nahahapunan ng mainit na sinigang, napansin ni Marco ang kakaibang kulay ng kalangitan mula sa kanilang munting bintana. Ang karaniwang matingkat na bughaw nga, dapit hapon ay napalitan ng isang maputlang kulay kahel na may halong pula na tila isang sugat na dumudugo sa kalangitan. "Lolo, tingnan ninyo ang langit. Bakit po ganyan ang kulay?" tanong niya. Napatingin si Lolo Kiko sa bintana at isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at seryosong tiningnan ang kanyang dalawang apo. "Pulang buwan," mahinang sabi niya. Isang babala mula sa mga ninuno. Ikinuwento ni Lolo Kiko na ang pulang buwan ay isang pambihirang pangyayari na kinatatakutan ng mga matatanda. Sa gabing ito, ang manipis na tabing na nahihiwalay sa mundo ng mataw at sa mundo ng may espiritu ay halos naglalaho. Ang maaswang, ang matikbalang, ang mamanananggal. Lahat ng nilalang ng dilim ay lumalakas sa gabing ito. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakingat. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa sukdulan. "Kaya kayong dalawa, Marco, Lina, huwag na huwag kayong lalabas ng bahay ngayong gabi. Isara ninyo ang lahat ng bintana at maglagay kayong asin sa bawat sulok. Manatili kayo sa lupa hanggang sa pagsikat na maraw." Ang babala ni Lolo Kiko ay naktanim ng yelo sa kanilang mga puso. Ang kuwento tungkol sa pulang buwan na dati naririnig lang nila bilang isang kuwentong pambata ay ngayon ay may bigat at katotohanan. Sumunod sila sa utos ng kanilang lolo. Maaga silang natulog, ngunit ang kanilang pagtulog ay hindi mahimbing. Puno ng anino at bumubulong na matinik sa kanilang napanaginip. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Marco sa isang tunog ng pag-ubo. Malakas at sunod-sunod, bumangon siya at nakita ang kanyang lolo na nakaupo sa gilid ng papak, hirap na huminga. Ang hika ni Lolo Kiko na matagal nang hindi umaatake ay biglang sumumpong. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Naaalalang tanong ni Marco. Si Lina ay nagising na rin sa ingay. Nakita nila ang kanilang lolo na namumutla. Ang kanyang malabi ay nagsisimula ng mangitim. Ang kanyang gamot na karaniwang nakalagay sa isang maliit na lalagyan sa tabi ng kanilang altar ay wala. "Naubos na pala. Hindi ko namalayan." Hirap na sabi ni Lolo Kiko sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Ang takot ay pumalit sa kanilang pag-antok. Alam nilang delikado ang atake ng hika ng kanilang lolo. Kailangan nilang gamot at ang tanging mabibilhan ay ang butika sa kabayanan na ilang kilometro ang layo. Kailangan nilang lakarin. Kailangan nilang dumaan sa puno ang balete. Nakatinginan sina Marco at Lina. Ang babalang kanilang lolo ay umaling-aunaw sa kanilang isipan, ngunit ang imaheng kanilang lolo na nahihirapan ay mas malakas. "Lina, bantayan mo si lolo. Ako na ang pupunta sa bayan," mabilis na sabi ni Marco. "Hindi, sasama ako. Mas mabilis tayong makakabalik kung dalawa tayo," git ni Lina. Walang oras para sa pagtatalo. Ang pag-ibig nila sa kanilang lolo ay mas matimbang kaysa sa kanilang takot. Nagdala silang gasera at isang maliit na patalim para sa proteksyon. At sa kabilang kanilang panginginig, lumabas sila sa kadiliman ng gabing pulang buwan. Ang mundo sa labas ay tila ibang-iba. Ang liwanag ng buwan ay hindi pilak, kundi isang mamula-mulang sinak na nagbibigay kulay dugo sa lahat ng bagay. Ang mga aninong mapuno ay mas mahaba at mas maitim, tila mahalimaw na nag-aabang. Ang karaniwang huning nga kuliglig ay wala. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang nga puso at ang kaluskos ng kanilang nga pa sa tuyong lupa. "Ang creepy," bulong ni Lina, habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. "Huwag kang bibitaw," sagot ni Marco. Pilit na pinatatatak ang kanyang boses. Habang papalapit sila sa lugar ng punong ng balete, mas lalong bumibigat ang hangin. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa takot na nagsasabing bumalik na sila. Naalala nila ang kanilang usapan tungkol kay Lola Sonia. Baka sa gabing ito ay nagpipiesta ang matandang aswang na hahanap ng mabibiktima. Sa wakas, natanaw na nila ang malaking silweta ng puno ang balete.
Ang anyo nito sa ilalim ng pulang buwan ay mas nakakatakot, tila isang higantang nagbabantay sa daan. Dahan-dahan silang naglakad, halos hindi humihinga. Ang kanilang mamata ay galang-gala sa paligid. At doon, sa ilalim ng puno, nakita nila ang isang pamilyar na figura. Isang dalagang nakaputing bestida. Ang kanyang buhok ay inililipat ng hangin. Nakatayo lang ito, nakaharap sa puno. At ang kanyang balikat ay nanginginig na parabang siya'y umiyak. Si Elena, halos pabulong na sabi ni Marco. Puso niya ay biglang kumabog, hindi lang sa takot kundi sa pag-aalala. Anong ginagawa ni Elena dito sa ganitong oras ng gabi? Marco, huwak. Mabilis na sabi ni Lina. Hinila ang damit ng pinsan. Isang patibong iyan. Pero paano kung si Elena talaga iyon, Lina? Desperadong sabi ni Marco. Paano kung dinala siya ditong lola niya? Paano kung nasa panganib siya? Iwan na lang ba natin siya? At paano kung pain lang iyan para sa atin, Marco? Paano kung iyan mismo ang lola niya na nakanyong si Elena? Giit ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Mas matalino ka kaysa rito. Naalala mo ba ang nangyari kay Leo? Ang kanilang pagtatalo ay pabulong ngunit punong tensyon. Si Marco ay naguguluhan. Sa isang banda, ang kanyang isip ay nagsasabing tama si Lina na ito ay masyadong delikado. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang puso ay nagsisigaw na tulungan si Elena. Ang imahe ng dalaga na walang kalaban-laban sa ilalim ng puno ng isang aswang ay hindi niya kayang tiisin. Hindi niya mapapatawat ang sarili niya kung may mangyaring masama kay Elena at wala siyang ginawa. Kailangan kong alamin, pinal na sabi ni Marco. Magtago ka diyan sa matalahip. Lina, huwag kang alis. Sisilipin ko lang. Kapag sumigaw ako, tumakbo ka. Tumakbo ka ng mabilis at huwag kang lilingon. Marco, baliw ka na ba? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may diin ng autoridad na bihira niyang gamitin. Iniwan niya ang nanginginig at galit na si Lina sa gilid ng daan. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang hawa na patalim at dahan-dahang humakbang papalabas sa liwanag ng pulang buwan. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang lupa ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ang hangin ay bumubulong ng gababala na hindi niya pinakinggan. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa figura sa ilalim ng puno. Elena, atawag niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang figura ay hindi gumalaw. Nagpatuloy si Marcos sa paglakad, papalapit ng papalapit. Mula sa kanyang pinagtataguan, si Lina ay nanonod. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinipigilan niya ang sarili na sumigaw. Nagtitiwala sa plano. Ngunit alam niya sa kaibuturan niya na isang malaking pagkakamali ang ginagawa ng kanyang pinsan. At habang si Marco ay ilang hakbang na lamang ang layo mula sa babaeng nakaputi, ang mahinang pag-iyak nito ay dahan-dahang naging isang mahinang tawa. Isang tawa na hindi kay Elena. Isang tawa na malamig, walang emosyon, at puno ng tagumpay. Ang tawa ni Marco ay sinagot ng isang mahinang tawa. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi iyon ang tawa ni Elena. Ito ay malamig, walang kagalakan, at punong isang nakakakilabot na pananabik. Ang babaeng nakaputi ay dahan-dahang humarap. Sa unang tingin, sa ilalim ng pulang sinangang buwan, siya nga si Elena. Ang bestida, ang buhok, ang hubok ng katawan lahat ay perpekto. Ngunit ang kanyang mukha, may isang bagay na lubhang mali. Ang kanyang nga mata, na dapat sanay kumikinang, ay dalawang butas ng kadiliman. Walang emosyon, walang buhay. At ang kanyang ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang nga mata, ay nakapinta sa kanyang mukha na tila isang maskarangang kabaliwan. Hinihintay kita, Marco, sabi ang nilalang. Gamit ang isang boses na ginagaya ang kay Elena. Ngunit may isang garalgal na tono sa ilalim nito na parang tunog ng buhangin na kinikiskis sa salamin. Si Marco ay napaurong. Ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay nanginginig. Ang kanyang isip ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit ang kanyang ngapa ay tila naging bato. Ito ay isang bitak. Isang perpektong bitak. At siya ay pumasok dito ng kusa. Sino ka? Ang tanging naitanong niya. Ang kanyang boses ay basak. Ang ngiting nilalang ay lalong lumapat. Hindi mo na ba ako nakikilala, mahal ko? At sa isang kisap mata, ang pakilos nito ay naging hindi makatao. Itinaas nito ang dalawang braso. At mula sa kanyang kilikili, sumambulat ang makakapal at maitim na hiblang ng buhok. Hindi ito ordinaryong buhok. Ito ay mga buhay na latigo. Gumagalaw na parang mga ahas na uhaw sa dugo. Sumugot ang mga ito papunta kay Marco ng may nakakabinging bilis. Sinubukan ni Marco na umilag. Ngunit huli na ang lahat. Ang isang hibla ay pumulupot sa kanyang binti.
na nakpatumba sa kanya sa lupa. Ang isa pa ay pumulupot sa kanyang braso. Pinipiga ito ng may puwersang kayang dumurok ng buto. Ang patalim ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit isa pang hibla ang tumakip sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunok maliban sa isang hirap na ungo. Ang hangin ay pinipiga palabas ng kanyang ngabaga. Ang naitim na buhok ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Malamig at makinis na tila magalamay nga isang higanteng pugita. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim mula sa kanyang pinagtataguan. Si Lina ay nanunot sa eksena ng iyon na may lagim sa kanyang mga mata. Ang takot ay nakpaparalisa sa kanya. Ngunit nang makita niya ang kanyang pinsan na nahihirapan, na unti-unting pinapatay sa kanyang harapan, isang primordial na galit ang sumabok sa kanyang dibdib. Ang pag-alala para sa kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang takot. "Marco!" Ang kanyang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Lumabas siya mula sa mga talahib na parang isang galit na hayop. Hawak ang gasera sa isang kamay at ang sarili niyang maliit na kutsilyo sa kabila. Hindi siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang kanyang pinsan. Ibinato niya ang mainit na gasera papunta sa nilalang. Ang apoy ay tumama sa isa sa mahiblang buho na nagliyap at naglabas ng isang nakakasukang amoy na nasusunok na buho. Ang nilalang ay umuwal sa sakit at galit at bahagyang lumuwak ang pagkakahawak nito kay Marco. Ginamit ni Lina ang pagkakataong iyon. Sumugot siya at sinaksa ang brasong nilalang gamit ang kanyang kutsilyo. Ang talim ay bumaon at isang maitim at malapot na likido, hindi dugo, ang umagos mula sa sugat. Ang sigaw nilalang ay mas lalong lumakas, isang tunok na hindi galing sa lalamunan ng tao. Dahil sa galit, ibinaling nito ang kanyang atensyon kay Lina. Binitawan nito si Marco at isang makapal na hibla ng buho ang inihampas nito kay Lina na parang isang latigo. Tumama ito sa kanyang tagiliran at ang lakas nito ay nakpatilapon sa kanya ng ilang metro. Bumaksak siya sa lupa, hirap na huminga, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatuon sa halimaw punong paksuway. Dahil sa matinding sakit at galit, ang konsentrasyon ng nilalang sa kanyang anyo ay nawala. Ang perpektong ilusyon ni Elena ay nagsimulang mag-iba. Ang kanyang mukha ay tila natutunaw na parang kandila. Ito ay umunat at umurong at sa isang nakakakilabot na sandali, sa ilalim ng pulang sinang ng buwan, ang magandang mukha ni Elena ay tuluyang naglaho. Ang humalili rito ay isang mukha na kilalang-kilala nila. Isang mukha na kasama nilang tumawa, kumain at nangangarap. Ang mukha nga nilang kaibigan. Ang mukha ni Leo, si Marco, na ngayon ay malayang huminga, ay napatingin at ang kanyang puso ay tila dinurok. Hindi maari. Ngunit naroon siya sa kanyang harapan. Si Leo, ang kanyang mamata ay nagaalap sa isang mamula-mulang liwanag at ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapanlait na ngiti. Ang nahibla ng buho ay hindi na nakmumula sa isang babaeng nakaputi, kundi sa mismong katawan ni Leo. "Leo," bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. "Ikaw? Paano?" Si Lina, na pilit bumabangon, ay natulala rin. Ang kutsilyo ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang halimaw na kanilang kinatatakutan ay hindi isang estranghero. Ito ay isang kapatid. Ang tawa ni Leo ay umaling aungaw sa ilalim ng puno, isang tuno na ngayon ay puno ng panunuya at tagumpay. "Nagulat ba kayo, mga mahal kong kaibigan?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay ang pamilyar na boses ni Leo, ngunit ngayon ay may kasamang lamig at kalupitan. "Inakala niyo ba talaga na ang matandang si Sonia ang problema? O ang kawawang kaluluwang ng babaeng Hapon? Napakadali ninyong nauto. Hayok ka. Taksil!" Sigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay basak dahil sa halo-halong galit at pihati. "Pinakatiwalaan ka namin, Leo. Tinuring ka naming pamilya. Bakit? Pakulit ni Leo habang dahan-dahang lumalakat papalapit sa kanila. Ang kanyang nga anino ay sumasayaw na parang demonyo dahil ang tiwala ay parasam nga mahihina. "Lina, ang pamilya ay isang kahinaan. Sa mundong ito, kailangan mong maging malakas, kailangan mong kumuhang kapangyarihan. At kayong dalawa," tumingin siya kay Marco. "Pagkatapos ay kay Lina, kayo ang magbibigay sa akin ng pangyarihang iyon." Bago pa sila makakilos, muling sumalakay si Leo. Ang kanyang pakatake ngayon ay mas mabilis, mas malakas. Walang pakalinangan. Ang mahiblangang buhok ay muling pumulupot kay Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas siya sa eret at ibinaksak ng malakas sa punong ng balete. Ang tunong ng niyang likot na tumama sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw at isang sigaw ngang sakit ang kumawala sa kanya. Hinarap ni Leo si Lina. Isang buho ang pumitik na parang latigo.
at tinamaan ang kanyang binti na nagpatumba sa kanya. Bago pa siya makabangon, isa pang hibla ang pumulupot sa kanyang lik. Hindi sapat para sakalin siya, ngunit sapat para hindi siya makatakas. Ang eksena ay isang bangungot na naging totu. Ang magpinsan ay talunan, sugatan, at walang kalaban-laban sa ilalim ng puno ng balete. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ay hindi nasa kanilang katawan. Ito ay nasa kanilang puso. Isang sugat na nilikha ng pakakanulo ng isang taong inakala nilang kaibigan. Ang kanilang halimaw ay may mukha ng isang kapatid. Ang bigat na pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat na natamo ni na Marco at Lina. Nakahandusay sila sa lupa na bilanggo hindi lang nahiblang nga buho ni Leo, kundi nga totohanan ang kanilang pinakamatalik na kaibigan ang halimaw na kanilang kinatatakutan. Si Leo ay tumayo sa kanilang harapan. Ang anyo niya ay nagbabago sa pagitan ng pamilyar na mukhang kanilang kaibigan at ng isang nilalang na may mamatang nakalap sa ilalim ng pulang buwan. Ang kanyang tawa ay humina, napalitan ng isang mapanuyang ngiti habang pinakmamasdan niya ang pagkagulat at pihatisam nga mukha ng dalawa. Nakakatawa kayo, umpisa niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ngason. Ang nga mukha niyo, parang nakakita kayo ng multo. O nga pala, ako nga pala ang multo. Lumuhot siya sa harap ni Marco. Nahirap pa ring huminga matapos ang pagkakahagis sa puno. Bakit, Marco? Nagtataka ka ba kung paano nangyari ito? Kung paano ang iyong kaawa-awang kaibigan ay naging ganito? Hinawakan niya ang baba ni Marco. Pinilit itong tumingin sa kanyang mata. Gusto mo bang malaman ang kwento ko? Hindi sumagot si Marco. Tanging galit at sakit ang mababasa sa kanyang mata. Ngumisi si Leo at tumayo. Nagsimulang maglakat-lakat na parang isang aktor sa entablado. Handa nang ibigay ang kanyang pinakamahalagang monologo. Lahat tayo may kanya-kanyang halimaw na tinatago, hindi ba? Ang sa akin lang, pinakawalan ko ang akin, sabi niya. Ang kanyang tingin ay malayo, tila bumabalik sa isang madilim na nakaraan. Naalala niyo ba ang tatay ko? Ang laging nakangiting si Mang Tonyo? Ang mabait na kapitbahay? Kasinungalingan. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Sa likod ng ngiting iyon ay isang demonyo. Isang demonyong ginagawang imperno ang buhay naming nanay ko gabi-gabi. Ang masigaw, ang masampal, ang tunok ng nababasak na buti. Iyon ang musika ng aking pagkabata. Kuminto siya at tumingin sa punong balete. Isang gabi, umuwi siyang lasing na lasing. Mas malala kaysa dati. Naaway sila ni nanay. Sinubukan kong humarang. Pero ano nga bang magagawang isang paslit? Itinulak niya ako. Eto mama ang ulo ko sa pader. Ang huli kong nakita bago ako mawalan ng malay ay ang mamata ng nanay ko, puno ng takot. Para sa akin, pagkagising ko, tahimik na ang bahay. Nakita ko ang tatay ko umiyak sa isang sulok. Tinanong ko kung nasaan si nanay. Ang sabi niya, iniwan na raw kami. Sumama sa ibang lalaki. At ako, sa aking kamusmusan, naniwala ako. Naglakad siya pabalik sa harap ni Marco. Kinabukasan, kumalat ang balita. Lahat ng kapitbahay, lahat ng kaibigan, kinampihan siya. Kinamuhian nila ang nanay ko sa pag-iwan sa amin. Pero alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Kinamuhian ko rin siya. Sa loob ng maraming taon, kinamuhian ko ang sarili kong ina dahil sa isang kasinungalingang nilikha ng demonyong pumatay sa kanya. Nalaman ko lang ang toto makalipas ang ilang taon na aksidente kong nahukay ang kanyang lumang bestida sa likod ng aming bahay. May bahit pang tuyong dugo. Doon ko naintindihan, hindi siya umalis. Itinago siya, ibinabahon sa lupa, na parang isang basura. Isang hiblangang buho ang pumitik sa lupa sa tabi ni Lina, na nakpakita ng tindi ng kanyang galit. Ang galit, ang walang sinuman ang nakakaintindi. Para sa lahat, ako ang anak ng mabait na si Mang Tonyo. Walang nakakaalam na anak ako ng isang mamamatay tao. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tumakbo ako dito sa puno, sumisigaw, nagwawala, humihingi ng kapangyarihan para makapagiganti. At ang puno, sumagot ito. Itinuro ni Leo ang pusong puno. Sa loob nito, may isang bagay na natutulog. Isang sinaunang galit. Isang espiritong uhaw sa sakit at paghihirap. Naramdaman nito ang galit sa puso ko. At nagustuhan niya ito. Inalok niya ako ngang kasunduan. Bibigyan niya ako ngakas na hindi kayang pantayan ng sinuman. Kapalit ng aking pagiging tahanan niya. Ang kanyang galit ay magiging galit ko. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging kapangyarihan ko. Pumayak ako at sa gabing iyon, namatay ang batang si Leo at ipinanganak ang manlalayo.
Ang pag-amin ay nag-iwan kina Marco at Lina na walang masabi. Ang kanilang galit ay napalitan ng isang komplikadong halo ng awa at mas matinding takot. Ngayon ay naiintindihan na nila. Ngunit ang pakunawa ay hindi nagdulot ng ginhawa. Tumingin si Leo kay Marco at ang awa sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. At dito ka napapasok, Marco. Ang usok. Pagpapatuloy niya ang perpektong pagkakataon. Ang matandang Sonya na iyon, isang abala, pero isang kapakipakinabang na abala. Siya ang ginawa kong kontrabida sa ating munting dula-dulaan. Ang ipinainom ko sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang masamang bulong. Hindi iyon gamot, Marco. Iyon ay lason, isang binhing balete, isang patang kapangyarihan ng puno na itinanim ko sa loob mo. Ang matinding sakit na naramdaman mo, iyon ang katawan mo, ang kaluluwa mo na lumalaban sa lason. Ngunit masyado kang mahina. At ang ginhawang naramdaman mo matapos mong inumin ang gamot, iyon ang pagsuko ang iyong katawan. Iyon ang sandaling ang binhi ay nagsimulang makugat kumapit sa iyong mabituka at dahan-dahang kinain ang iyong lakas mula sa loop. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang nanghihina. Habang ang sumpa sa loop mo ay mas lalong lumalakas, inihahanda ang iyong katawan para sa gabing ito. Tinapik-tapik niya ang pisngi ni Marco. Nakakatawa, hindi ba? Habang pinasasalamatan mo ako sa paglitas sa iyo, unti-unti naman kitang pinapatay. Tumingin siya kay Lina na ngayon ay umiyak na sa galit at kawalan ng pag-asa. At ikaw, matapang na Lina, nasaan ang tapang mo ngayon? Ang nagawalang katapangan mo ay dalhin kayong dalawa ng diretso sa aking bitag. Muling hinarap ni Leo ang puno. Itinaas ang kanyang kamay na parang isang pari sa isang madilim na ritual. Ang pulang buwan. Ang gabing ito ang pinakahihintay ng espiritu. Sa loob ng daan-daang taon, nakakulong siya sa punong ito. Ngunit ngayong gabi, sa pamamagitan ng isang alay na hino na sa kanyang lason. Sa wakas ay makakalaya na siya. At ako, bilang kanyang sisitlan, ay makakaroon ng kapangyarihang hindi ninyo kayang imaginin. Ang kanyang mamata ay bumalik kay Marco, nagniningning sa isang baliw na liwanag. At ikaw, Marco, aking matalik na kaibigan, ikaw ang perpektong alay. Ang masalitang iyon ay tumatak sa hangin na parang isang hatong ang kamatayan. Hindi lang sila papatayin. Gagamitin si Marco sa isang ritual na magpapakawala ng isang sinaunang kasamaan sa kanilang nayon. Walang pag-asa, walang matatakasan. Dahan-dahang kinalatkat ng mahiblang buho si Marco papunta sa panan ng punong balete. Si Lina ay sumisigaw, nagpupumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay wala laban sa kapangyarihan ni Leo. Ang huling nakita nila ay ang pagtawa ni Leo. Isang taong nakuha na ang lahat ng kanyang gusto habang inihahanda niya ang kanyang kaibigan para sa isang madugong sakripisyo. Ang gabi ng pulang buwan ay malapit nang maabot ang kanyang kasukdulan. Ang hangin sa ilalim ng puno ng balete ay naging mabigat at malakit. Puno ng isang sinaunang enerhiya na ginising ang ritual ni Leo. Ang pulang sinang ng buwan ay tila mas tumingkat na parabang ang langit mismo ay isang malaking mata na nakatutok sa gagawing sakripisyo. Si Marco ay nakahiga sa paanan ng puno. Ang kanyang katawan ay nanlalambot at ang kanyang malay ay paunti-unting naglalaho. Ang lason sa loob niya ay aktibo, sumasabay sa pulso ng kapangyarihan ng puno. Si Lina, na nakagapos pa rin sa mahiblang ng buho, ay sumisigaw, nakmamakaawa. Nakmumura lahat ay walang saysay. Ang kanyang maluha ay umagos na parang ilok. Isang testamento sa kanyang kawalan ng pag-asa. Si Leo ay nagsimulang bumikas ng masalita sa isang lengguaheng hindi nila maintindihan. Ito ay malalim, garalgal at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Habang siya ay nagsasalita, ang maugat ng puno ng galete ay nagsimulang gumalaw na parang mga ahas. Dahan-dahang gumagapang papalapit sa katawan ni Marco. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng pag-asa ay naglaho na. Ngunit sa gitna ng ritual, isang kaluskos ang narinig mula sa kadiliman sa gilid ng kakahuyan. Isang anino ang dahan-dahang lumabas. Ang bigura ng isang matandang babae, kuba at may hawak na tungkot. Si Lola Sonya. Ang reaksyon ni Lina ay mabilis. Sa kabilang ng kanyang sitwasyon, isang bagong takot ang bumalot sa kanya. Ang aswang na nagusok kay Marco, ang mangkukulam na kanilang kinamuhian, ay narito. Marahil ay para kunin ang parte nito sa sakripisyo. Umalis ka dito. Halimaw, pasigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay pahos, nasa kayak at kasisigaw. Huwag mong isipin na makukuha mo siya. Napahinto si Leo sa kanyang pag-awit. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng inis na parang isang batang inagawan ng laruan. Ikaw na naman, matanda. Sabi niya, puno ng pahamak.
Isang langaw na pilit bumabalik-balik. Hindi ka ba natatakot mamatay? Umiti lamang si Lola Sonia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Mas kinatatakutan ko ang nga batang naliligawang landas na tulad mo, Leo. Sagot niya. Ang kanyang boses, sa kabilang kanyang edad, ay matatak at puno ng autoridad. Itigil mo na ang kaibangang ito. Ang sagot ni Leo ay isang malakas na tawa. Itigil? Ngayong malapit ko nang makuha ang lahat. Matanda, wala kang alam sa tunay na kapangyarihan. At sa isang iglap, isang latigo ng buhok ang humaginit sa hangin, patungo kay Lola Sonia. Ngunit ang matanda, na inakala nilang mahina at mabagal, ay kumilos ng may pambihirang bilis. Gamit ang kanyang tungkod, sinalo niya ang hagupit. Isang kislap ng liwanag ang lumabas. Nang maktama ang buhok at ang tungkod, ang hiblang ang buhok ay umusok at mabilis na umurong na parang napaso. Nagulat si Leo, nagulat sina Marco at Lina. Ang matanda ay hindi isang ordinaryong tao. Dumukot si Lola Sonia sa kanyang bayong at naglabas na isang malit na sisitlan na yari sa kawayan. Binuksan niya ito at iwinisik ang laman magaspang na asin papunta kay Leo. Ang bawat butil na asin na tumatama sa balat ni Leo ay nakiwan ng malilit na paso na tilam nga baga na apoy. Si Leo ay umika sa sakit. Mangkukulam! Sigaw niya at mas maraming hibla ng buhok ang sumugot papunta sa matanda. Ngunit si Lola Sonia ay handa. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang isang maliit na buteng langis. Ibinuhos niya ito sa kanyang mapalat at mabilis na ipinahit sa kanyang tungkod. Sa susunod na paghampas ng babuhok, dumulas lamang ang maito sa tungkod na may langis. Nagpatuloy ang laban. Isang sayaw ng dilim at liwanag. Si Leo, na may lakas ng kabataan at ng puno, ay walang tigil sa pag-atake. Ngunit si Lola Sonia, sa kabila ng kanyang edad, ay lumalaban gamit ang karunungan at karanasan. Bawat galaw niya ay may layunin. Bawat gamit niya asin, langis, bawang na nakasabit sa kanyang lig ay isang sandata laban sa kasamaan. Sa isang pagkakataon na karunang puwang, habang si Leo ay abala sa pag-atake, sumigaw si Lola Sonia. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas para marinig ng magpinsan. Nga bata, makinig kayo. Ang sakit na naramdaman mo, iho, sabi niya. Nakatingin kay Marco, ay hindi galing sa akin. Isang pananggalang ang inilagay ko sa iyo sa palengke. Nakita ko ang anino ng punong ito sa likod mo. Naramdaman ko ang lason na nagsisimula ng kumalat sa iyong katawan. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama kina Marco at Lina. Ang lahat ng kanilang hinala, ang lahat ng kanilang galit ay mali. Ang lason ng taksil na iyan ang kalaban ng aking basbas kaya ka nagirap. Pagpapatuloy ng matanda. Ang aking gamot ay nakikipaglaban sa kanyang lason sa loop mo. Hindi ako ang kalaban. Ang katotohanan ay masakit, ngunit nagbigay ito ng isang pamilyar na damdamin. Pag-asa, hindi sila nag-isa. Mayroon silang kakampi. Ang realisasyon na ito ay nakpagalit kay Leo. Tumahimik ka, matanda. Sigaw niya. At sa isang malakas na puwersa, ipinulupot niya ang lahat ng kanyang buhok sa isang higanteng galamay at inihampas ito kay Lola Sonia. Hindi ito naiwasan ng matanda. Tumama ito sa kanyang dibdib at siya ay tumilapon. Bumaksa malapit sa kinaroroonan ni Lina. Isang maliit na agimat ang nahulok mula sa kanyang lig. Umubo si Lola Sonia ng dugo. Ngunit mabilis siyang bumangon. Kitang-kita na sa kanyang mata ang pagod. Alam niyang hindi siya mananalo sa isang direktang labanan, lalo na sa ilalim ng pulang buwan. Kailangan nilang makatakas. Ang lakas mo ay galing sa puno, Leo, sabi ni Lola Sonia habang dahan-dahang umatras. Pero ang puno rin ang iyong kahinaan. Gumisi si Leo. At anong gagawin mo? Puputulin mo ito gamit ang iyong tungkot? Sa halip na sumagot, muling dumukot si Lola Sonia sa kanyang bayong. Ngunit sa pagkakataong ito, isang maliit na bilog na bagay ang kanyang inilabas na binalot sa dahon ng saging. Gamit ang natitirang lakas, ibinato niya ito hindi kay Leo, kundi sa mismong puno ng balete. Ang maliit na paketa ay sumabog sa paktama nito sa puno. Walang apoy, walang pagsabog. Ngunit isang makapal at puting usok ang biglang kumalat. Isang usok na may matapang na amoy ng sinunog na insenso, bawang at isang bagay na metaliko. Ang usok ay hindi umakyat sa langit. Sa halip, gumapang ito sa lupa at bumalot sa buong puno. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Leo. Hindi sigaw galit, kundi sigaw matinding sakit. Ang kanyang koneksyon sa puno ay tila pinutol. Ang mahiblang buho na nakagapos kina Marco at Lina ay biglang nanghina at lumuwag. Ngayon na, sigaw ni Lola Sonia. Gamit ang isang maliit na punyal na may maukit ng dasal. Mabilis niyang pinutol ang mahiblan na nakapalibot kay Lina.
Pagkatapos ay tumakbo siya papunta kay Marco na ngayon ay bahagya ng nakamalay at pinutol din ang magapos nito. Itinayo niya ang dalawang nanginginig na kabataan. Sa likuran nila, si Leo ay nagwawala sa gitna ng puting usok. Sinasaktan ang sarili, sinusubukang ibalik ang kanyang koneksyon sa puno. Takbo, huwag kayong lilingon, utos ng matanda. At tumakbo sila. Ang tatlong figura, isang sugatang manggagamot at dalawang takot ngunit nabigyan ng pag-asang mga kabataan ay sumuong sa kadiliman, papalayo sa puno ang balate sa kanilang likuran. Ang magalit na sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw. Isang pangakong paghihiganti. Nakatakas sila, ngunit alam nilang hindi patapos ang laban. Nagsimula pa lamang ito. Ngayon, mayroon na silang isang hindi inaasahang kakampi at isang kaaway na mas determinado pa kaysa dati na tapusin ang kanyang nasimulan. Ang pagtakas mula sa punong balete ay isang malabong bangungot. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanilang tibay. Si Marco ay halos walang malay, isang pabigat na pasan-pasan ni Lina sa isang balikat, habang sa kabila naman ay inaalalayan niya ang sugatang si Lola Sonia. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pawis ay bumabalot sa katawan ni Lina. Ang tanging nagtutula sa kanya pasulong ay ang adrenaline at ang determinasyon na mailigtas ang 2 taong nakasandik sa kanya. Si Marco ay paminsan-minsang umungol sa sakit. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng yelo. Ang lason ni Leo ay mabilis na kumakalat ngayon na wala ng adrenaline na pumipigil dito. Si Lola Sonia naman, habang nagdurugo ang tagiliran, ay patuloy na bumubulong ng madasal, isang orasyon ng proteksyon para itaboy ang anumang masamang espiritu na maaring sumusunod sa kanila. Malapit na tayo, paulit-ulit na sinasabi ni Lina, higit pa para sa sarili niya kaysa sa kaninuman. Huwag kang bibitaw, Marco. Konting tiis na lang. Pagkaraan ng tila walang katapusang paglalakbay sa dilim, sa wakas ay natanaw nila ang aandap-andap na liwanag mula sa gasera sa kanilang dampa. Ginamit ni Lina ang kanyang huling lakas para itulak ang pinto. Bumaksak sila sa loop, isang magulong tumpok ng gapagot at sugatang katawan. Si Lolo Kiko, na kanina pa hindi mapakali sa pag-aalala, ay napasigaw sa gulat at takot. Ang kanyang paunang ginawa sa pagbabalik ng mga apo ay agad na napalitan ng pangingilabot nang makita niya ang kalagayan ni Marco at ang kanilang hindi inaasahang kasama. Tumayo siya, nanginginig, at ang kanyang mata ay nanlaki sa pakilala. Isang pangalan ang halos pabulong na lumabas sa kanyang labi. Isang pangalan mula sa isang malayong nakaraan. Flora. Ang pagbanggit sa pangalan ay nagdulot ng isang iglap ng pakilala sa mga mata ni Lola Sonia bago siya napaluhod dahil sa sakit. Ngunit hindi niya ininda ang sariling sugat. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Marco. Tulungan mo ako, Kiko, sabi niya. Ang kanyang boses ay may diin ng pagkaapura. Ang bata, mamamatay siya. Mabilis na kumilos si Lolo Kiko. Inihiga nila si Marco sa papag. Kumuha si Lola Sonia, na ngayon ay tinatawag na Flora, ng isang malit na botleng langis mula sa kanyang bayong. Ipinahit niya ito sa nudip-dip at tiyan ni Marco. Sa pagdikit ng langis sa balat ng binata, ang dating malinaw na likido ay naging itim na parang tinta at umusok ito ng bahagya. Isang testamento sa tindi ng lason na dumadaloy sa katawan ni Marco. Masyado nang malalim ang ugat ng lason, sabi ni Flora. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kinakain na nito ang kanyang lakas buhay. Ang ordinaryong gamot ay tubig na lamang laban sa apoy na ito. Ilang oras na lang ang natitira sa kanya. Si Lina, na nakikinig sa isang sulok habang ginagamot ang sariling magalos, ay hindi na napigilan ang sarili. Paano? Paano kayo nakakilala ni Lolo? Sino po ba talaga kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakalito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Kiko. Tumingin siya kay Flora, isang tingin na puno ng pinaksamang pamilyaridad at panghihinayang. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang apo. Makababata kami. Lina, pag-amin niya, pareho kaming isinilang sa isang tungkulin na matagal ko ng tinalikuran. Sa gabing iyon, sa liwanag ng isang nangalahating gasera, ang malihim ng pamilya ay nabuksan. Ikinuwento ni Lolo Kiko ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, at ang pamilya ni Flora ay mula sa isang mahabang linya ng mga manunugis, mga tagapagtanggol, mga mandirigma, mga mangangaso nga aswangat ng lahat ng nilalang ng dilim. Sabay kaming sinanay noong kamihim nga bata pa, kuwento niya. Natutunan naming kilalanin ang iba't ibang uring halimaw, ang kanilang makahinaan. Natuto kaming gumamit ng mga orasyon ng masagradong sandata. Napakagaling niyang mga ngaso. Dagdag ni Flora na may bahit ng pahit sa kanyang boses. Ang pinakamagaling sa aming henerasyon.
Ngunit pinili niyang tumalikot. Dahil nakita ko ang kapalit nito, Flora. Sagot ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Nakita ko ang ating mamagulang laging pagod, laging may sugat. Nakita ko ang takot sa mata ng maordinaryong tao. Isang buhay ng panganib ng kalungkutan ng pag-isa. Ayaw kong maging ganun. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala ang lola ni Lina. Isang simpleng dalaga mula sa kabilang nayon. Nahulog ang loob niya at doon siya namili. Pinili niya ang pag-ibig, ang isang simpleng buhay, ang pagkakataong makaroon ng normal na pamilya. Tinalikuran niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang pamana. At si Flora na naiwang mag-isang tagapagdala ng kanilang sinumpaang responsibilidad. Si Lina ay nakikinig, hindi makapaniwala. Ang kanyang lolo, ang mabait at mahinang matanda na kilala niya, ay isang dating mangangaso-ngaswang. Ang lahat ay tila isang panaginip. Ngunit ang ungol ng sakit mula kay Marco ay nakbalik sa kanila sa malagim na katotohanan. Tumingin si Flora kay Kiko. Ang kanyang na mata ay seryoso. Kiko, alam mo kung ano ang tanging lunas. Alam mong hindi na kaya ng aking halamang gamot. Kailangan niya ng mas malakas. Kailangan niya ang pamana. Napapikit si Lolo Kiko. Ang desisyong kanyang iniwasan sa buong buhay niya ay ngayon ay nasa kanyang harapan. Suot ang mukha ang kanyang nakahagaw buhay na apo. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang baw sa sulok ng kanilang dampa. Inalis niya ang nakapatong na damit at binuksan ang isang lihim na kompartimento sa ilalim nito. Mula ron, kinuha niya ang isang maliit na sisidlan na yari sa sungay ng kalabaw na binalot sa isang pulang tela na may maburdang sinaunang mga simbolo. Dinala niya ito sa tabing papak. Ano po iyan, Lolo? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binuksan ni Lolo Kiko ang sisitlan. Sa loob nito ay may isang maliit na halaga ng pinong-pinong pulbos na kulay abo at kumikinang ng bahagya sa liwan ng gasera. Ito ang huling diwang ating maninuno, sabi ni Lolo Kiko. Isang mutya na gawa sa mga pinakamatapang na sangkap laban sa kadiliman. Ililigtas nito ang buhay ni Marco. Susunugin nito ang lason sa kanyang katawan. Isang sandali ng paasang sumilay sa mukha ni Lina. Ngunit agad itong pinawi ng sumunod na salita ng kanyang lolo. Ngunit may kapalit ito. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mabigat sa pihati. Ang pulbos na ito ay hindi lang gamot. Ito ay isang pagising. Ang dugo ng manunugis na tinakbuhan ko, ang kapangyarihang tinalikuran ko, ay gigisingin sa kanya ng buong buo. Upang labanan ang halimaw sa loob niya, kailangan niyang maging isang uri ng halimaw mismo. Siya ang magiging bagong manunugis. Siya ang magdadalangang tungkuling aking iniwan. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging simple. Habang buhay na siyang tatalian sa mundong ito, sa mundong puno nilim at panganib, ang pagpipilian ay malinaw at brutal. Hayaan si Marco na mamatay ng payapa o iligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mapanganib at malungkot na tadhana. Tumingin si Lina sa kanyang pinsan na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Naalala niya ang kanilang tawanan, ang kanilang pangarap. Hindi niya kayang isuko iyon. Tumingin siya sa kanyang lolo. Ang kanyang mata ay punong luha ngunit may determinasyon. Gawin niyo po ang lahat. Lolo, sabi niya. Kahit ano, iligtas niyo lang po si Marco. Tumango si Lolo Kiko. Ang kanyang sariling mata ay naluluha na rin. Ang kanyang pagtakas sa nakaraan ay nagtapos na. At ang halaga nito ay ang kinabukasan ng kanyang apo. Hinawakan niya ang sisidlan ng mahigpit. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Ang bigat ng kanyang nakaraan, ang kinabukasan ni Marco at ang kapalaran ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa abong pulbos na iyon. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Isang masakit na ritual ang nag-abang. Ang maliit na dampa ay naging isang sagradong espasyo. Isang silit ng operasyon para sa isang kaluluwa. Isinara ni Lolo Kiko ang pinto at bintana na nakulong sa kanila sa dilim na bahagyang sinisira lamang ng liwanag ng gasera. Ang hangin sa loob ay naging siksik at mabigat. Punong takot, desperasyon at isang uring banal na enerhiya. Si Lola Sonia o Flora ay naglabas ng magamit mula sa kanyang bayong. Matuyong dahon, malilit na bato na may maukit at isang botelya ng maitim na langis. Hindi ito magamot para pagalingin si Marco, kundi makasangkapan para siguraduhin hindi masisira ang kanyang katawan sa proseso ang pagbabago. Lina, apo, sabi ni Lola Sonia, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Kailangan namin ang iyong lakas. Kapag nagsimula na ang ritual, siya ay magwawala. Huwak na huwak ang bibitaw kahit anong mangyari. Ang iyong pagmamahal bilang pinsan ang magiging angkla niya pabalik sa kanyang pagkatao. Naintindihan mo ba? Tumango si Lina.
Ang kanyang maluha ay natuyo na. Napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang pinsan. Isang kamay na ngayon ay kasing lamig ng kamay ng isang patay. Samantala, si Lolo Kiko ay nakhandang ang pulbos. Inihalo niya ito sa kaunting tubig mula sa isang banga na lumilikang isang makapal at abong paste. Bawat galaw niya ay mabagal at punong kabigatan na parabang ang bawat gramong pulbos ay may bigat ngang 100 taon ng kasalanan at panghinayang. Inihiga nila si Marco ng maayos. Siya ay halos walang malay. Paminsan-minsan ay umuungol ng mahina. Marco, apo, bulong ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay basak. Patawarin mo ang lolo. Ito ang tanging paraan. Sa tulong ni Flora, marahan nilang ibinuka ang bibig ni Marco. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat na ipinahit ni Lolo Kiko ang mapait na pasti sa dila ng kanyang apo at pilit itong ipinalunok. Sa unang sandali, walang nangyari. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit pakaraan ng ilang segundo, isang tunog ang kumawala mula kay Marco. Hindi ito ungol. Hindi ito sigaw. Ito ay isang atungal. Isang tunog ng purong-purong paghihirap na hindi galing sa isang tao, kundi sa isang kaluluwang sinusunog ng buhay. Ang kanyang mga mata ay biglang dumilat, ngunit ang mga ito ay puti na lamang. Ang kanyang likod ay umarko ng hindi natural, na halos mabali ang kanyang gulugot, at nagsimula siyang magwala. Ang kanyang katawan ay naging isang bagyong karahasan. Siya ay nagpagulong-gulong, naghampas, na may lakas na hindi kapanipaniwala para sa isang taong nag-agaw buhay. Hawakan ninyo siya, sigaw ni Lola Sonia. Itinapon ni na Lolo Kiko at Lina ang bigat ng kanilang katawan para pigilan si Marco, ngunit ang lakas niya ay parang sa 10 tao. Isang apoy. Hirap na sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal at hindi makilala. Nagsusunog ang loop ko. Ito ang digmaan sa loop niya. Ang banal na pulbos, ang esensyang manunugis, ay isang apoy na tumutupo sa lason sa biningang balete na itinanim ni Leo. Ngunit ang lason ay hindi basta-bastang sumusuko. Ito ay lumalaban, kumakapit sa bawat hiblang ng kanyang laman, sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang labanang ito ang nagdudulot ng impyernong sakit kay Marco. Ang kanyang maugat salik at braso ay umumbok at naging itim. Ang kanyang balat ay nakbabago ng kulay mula sa pagiging maputla tungo sa pagiging mapula na parabang siya ay nilalaknat ng matindi. Orasyon, Kiko! Ngayon na! Utos ni Flora. Pumikit si Lolo Kiko at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang nasalita sa isang sinaunang dialekto, isang dasal, isang mantra, isang utos sa dugo ngang kanilang maninuno na tanggapin ang bagong sisidlan. Habang siya ay nagterasa, si Lola Sonia naman ay ipinapahit ang maitim na langis sa noo at dibdib ni Marco. Sa bawat pagdikit ng langis, umuusok ang balat ni Marco na parang ito'y napapaso, ngunit pagkatapos ay bahagyang kumakalma ang kanyang pagwawala. Si Lina, sa gitna ng lahat ng ito, ay hindi bumibitaw. Hawa niya ang kamay ni Marco, kahit na ang hipit ng pagkakahawa nito ay halos dumurok sa kanyang nga buto. Ibinubulong niya ang pangalan ng pinsan ng paulit-ulit. Marco, nandito lang ako, Marco. Lumaban ka, bumalik ka sa amin. Ang kanyang naluha ay tumutulo sa mukha ni Marco, isang ordinaryong alat sa gitna ng isang supernatural na digmaan. Sa isang sandali, tumigil sa pagwawala si Marco. Ngunit ang sumunod ay mas nakakatakot. Ang kanyang katawan ay nanigas at isang itim na likido na parang alkitran ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig, ilong at mata. Ang lason, sabi ni Flora, inilalabas ng katawan niya. Ang proseso ay marahas at nakakadiri, ngunit ito ay isang magandang senyales. Ang pulbos ay nananalo. Matapos may labas ang lahat ng itim na likido, ang katawan ni Marco ay bumaksa sa papa. Malambot at walang kagalaw-galaw. Napakatahimik niya na sa isang sandali ay inakala ni Lina na siya ipatay na. Hinawakan niya ang kanyang pulso. Mahina, ngunit tumitibok. Humihinga pa siya. Pakaraan ng ilang minuto na nakakabinging katahimikan, ang mata ni Marco ay dahan-dahang bumukas. Wala na ang buti. Ang kanyang mga ay bumalik sa normal na kulay, ngunit mayroon ng pagbabago. Ang mga ito ay mas malinaw, mas matalas, at may isang uri nga lalim na wala ron dati. Tila nakikita niya hindi lang ang mga bagay sa silid, kundi pati na ang mga espiritong hindi nakikita. Dahan-dahan siyang umupo. Walang bakas ng sakit o panghihina. Ang lason ay wala na. Ngunit ang katawan niya ay hindi nakatulad ng dati. Tumingin siya sa kanyang nakamay. Pagkatapos ay sa madilim na sulok ng kanilang dampa. Nakikita ko, pulong niya. Nakikita ko ang masinulit ng gagamba sa sulok na iyon.
Naririnig ko ang pagaspas ng pakpak ng gamo-gamo sa labas ng bintana. Naamoy ko ang hamok sa madahon. Siya ay gumaling. Siya ay nakbago. Siya ay nagising. Tumayo si Lola Sonia at lumapit sa kanya. Sa kanyang kamay ay isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang isang kakaibang sandata. Ito ay isang gunting, ngunit hindi ordinaryo. Ito ay luma, yari sa itim na metal, at ang matalim ay may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang hawakan ay yari sa buto. Ito ang talibwas. Sabi ni Flora, ang pamana ng bawat manunugis. Hindi ito ordinaryong sandata. Ito ay isang kasangkapan ng pahatol. Ito ang pumuputol hindi lang sa laman, kundi sa sumpa. Sa iyo na ito ngayon. Inabot ni Marco ang talibwas. Sapak dikit nito sa kanyang palat. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Isang koneksyon. Isang pagtanggap. Ngunit sa gitna ng pagbabagong ito, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha na puno ng takot. Si Elena. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging apurahan. Napatingin sina Lolo Kiko at Flora sa isa't isa. Ngayon ay naintindihan na nila ang plano ni Leo. Ang alay, sabi ni Lolo Kiko. Hindi niya nagamit si Marco, kaya kukuha siyang kapalit. Isang dalisay na kaluluwa para makumpleto ang ritual at tuluyang makalaya. Ang katotohanan ay sumampal sa kanilang lahat. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa katunayan, mas lalo itong lumala. Si Leo, na ngayon ay desperado, ay hindi makaatubili. At ang kanyang target ay walang iba kundi si Elena. Tumayo si Marco. Ang kanyang katawan ay puno ng isang bagong lakas at isang bagong layunin. Ang takot ay wala na sa kanyang mga mata, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi pa tapos ang gabi. Ang bagong manunugis ay may unang misyon. Ang iligtas si Elena at harapin ang halimaw na dati niyang tinatawag na kaibigan. Walang oras na dapat sayangin. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa isang iglap, ang munting dampa na naging silit ng pagbabago ay naging base ng isang desperadong misyon. Kailangan nating makmadali, sabi ni Marco. Ang kanyang bagong boses ay mas malalim at may bigat. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa direksyon ng puno nga balete na parabang nakikita niya ang nangyayari roon sa kabila ng layo. Si Lina, na puno pa rin ng adrenalin, ay mabilis na kumilos. Mula sa kanilang kusina, dumampot siyang isang supot. Isinilit ang isang buong ulong bawang at isang garapon magaspang na asim nga asan datang mahihina ngunit masanata pa rin. Hindi tayo alis nang walang dala, sabi niya. Ang kanyang tapang ay muling naggalap. Si Lola Sonia ay tumango habang tinatalian ng piraso ang tela ang kanyang sugat sa tagiliran. Tama ka, Apo. Sa laban na ito, lahat ng tulong ay kailangan. Tumakbo sila. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marco na ang nangunguna. Ang kanyang nga paa ay halos hindi lumilihan ng ingay sa lupa. Ang kanyang galaw ay mabilis at tiyak na parang isang anino na humahawi sa dilim. Ang gubat na kanina ay puno ng panganib ay tila naging isang bukas na aklat sa kanya. Ang bawat sanga, bawat ugat, bawat kaluskos ay kanyang nararamdaman na parabang siya ay naging parte ng gabi. Hirap na sumunod si Lina at Lola Sonia. Ngunit ang bilis ni Marco ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa wakas, pakaraan ng ilang minutong pagtakbo, narating nila ang gilid ng kakahuyan na nakapalibot sa punong balete. Ang tanawin sa kanilang harapan ay isang eksena mula sa impyerno. Ang pulang buwan ay nasa pinakatuktok ng langit. Ang sinak nito ay parang dugo na bumubuhos sa buong lugar. Sa gitnang lahat, si Elena ay nakagapos sa puno, hinding lubit, kundi ngang ngahiblang buhay na buho ni Leo. Siya ay walang malay, ang kanyang ulo ay nakayuko sa kanyang harapan. Si Leo ay nakaluhod, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit, nagsasagawa ang huling bahaging kanyang ritual. Isang maitim na enerhiya ang kitang-kita na dumadaloy mula sa puno, pumapasok sa katawan ni Leo at dahan-dahang gumagapang papunta kay Elena. Huli na tayo, bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi pa, sagot ni Marco. Ang kanyang nga mata ay hindi inaalis kay Leo. Lola Sonia, gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Lina, sahudi ako. Ako na ang bahala kay Leo. Bago pa sila makapagplano ng mas detalyado, tila naramdaman ni Leo ang kanilang presensya. Huminto siya sa kanyang dasal at lumingon. Ang kanyang mata ay pula na at walang anumang bakas ng pagiging tao. Dumating ang malanggam para guluhin ang aking piging, sabi niya. Ang kanyang boses ay dalawa na, ang kay Leo at ang sa isang mas matandang nilalang. Huli na kayo. Ang kapangyarihan ay malapit nang maging akin. Hindi habang nabubuhay ako, Leo. Sigaw ni Marco. At sa isang iglap,
Sumugot siya. Ang kanyang bilis ay nakakagulat. Sa isang segundo, nasa gilid siya ng kakahuyan. Sa susunod, nasa harapan na siya ni Leo. Ang talibwas sa kanyang kamay ay kumislap sa ilalim ng pulang buwan. Nagulat si Leo sa kanyang bilis at lakas. Sinalubong niya ang atake ni Marco gamit ang ngalatigo ng buhok. Ngunit ngayon, si Marco ay hindi na ang dating kaibigan na madali niyang natatalo. Ang kanyang mga mata ay nakikita ang bawat pag-atake bago pa man ito mangyari. Umiwas siya, umikot, at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang talibwas para putulin ang ilan sa mga hibla. Isang sigaw ng sakit ang kumawala kay Leo. Ang talibwas ay hindi lang pumuputol. Ito ay sumusunok sa anumang bagay na isinumpa. Habang nagaganap ang labanan nina Marco at Leo, kumilos na rin ang dalawang babae. Si Lola Sonia ay hindi lumapit sa gulo. Sa halip, pumunta siya sa isang malaking ugat ng puno na nakalabas sa lupa. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang ilang maikling tulos na yari sa kahoy ng bayabas. Bawat isa ay may mga ukit ng orasyon. Nagsimula siyang magdasal. Ang kanyang salita ay tila nakikipaglaban sa masamang dasal ni Leo. Si Lina naman ay gumapang sa gilid, palihim na papalapit sa kinaroroonan ni Elena. Ang kanyang plano ay simple, putulin ang gapos at ilayo si Elena sa gulo. Ang labanan sa gitna ay brutal, suntok laban sa hagupit ng buhok, bilis laban sa lakas. Si Marco, sa kabila ng kanyang bagong kapangyarihan, ay hirap. Si Leo ay nakakakuhang walang katapusang lakas mula sa puno. Sa bawat hibla na pinuputol ni Marco, may dalawang bagong tumutubo. Sa isang pagkakataon, nadula si Marco. Ginamit ni Leo ang pagkakataon para ipulupot ang buhok sa kanyang katawan at ihagis siya. Tumama si Marco sa isang malaking bato. Nakikita mo ba, Marco? Sigaw ni Leo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo. Ako ay ang puno. At ang puno ay ako. Ngunit sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig. Para sa nanay mo, hayop ka. Sigaw ni Lina. Ibinato niya ang isang buong dakot ng magaspang na asin na may kasamang dinurok na bawang diretso sa mukha ni Leo. Si Leo ay napasigaw sa sakit. Ang kanyang mata ay nasusunog. Ang kanyang konsentrasyon ay nawala. At ang pagkakahawa ang kanyang buhok kay Marco ay lumuwak. Ito na ang hudyat. Ngayon nakiko. Sigaw ni Lola Sonia. Gamit ang isang malaking bato, ibinaon niya ang unang tulos sa makapal na ugat. Isang malakas na puwersa ang gumalaw sa lupa at ang buong puno ay tila nanginig. Si Leo ay napaluhot, sumisigaw, na parabang siya mismo ang nasaktan. Ano ang ginagawa mo? Pinuputol ko ang iyong lason mula sa pusong lupang ito. Sagot ng matanda. Ginamit ni Marco ang pagkakataon. Tumayo siya at sa pagkakataong ito, hindi lang lakas ang kanyang ginamit, kundi pati na rin ang kanyang bagong pandama. Ipinikit niya ang kanyang mata at nakita niya ito, ang daloy nga enerhiya. Nakita niya ang maitim na kapangyarihan na dumadaloy mula sa isang partikular na bahagi ng puno, papasok sa katawan ni Leo at sa gitna ng dibdib ni Leo. May isang kumikinang na itim na bato na nakabaon sa kanyang laman ang pusong sumpa. Habang si Marco ay nahahanda, si Lina ay nakarating na kay Elena. Gamit ang kanyang maliit na kutsilyo, sinimulan niyang putulin ang buhok, ngunit ang mga ito ay matibay at ang iba ay gumagalaw. Sinusubukang pumulupot sa kanya. Muling sumalakay si Leo, galit na galit. Isang malakas na hampas ng buhok ang patungo kay Lina. Ngunit bago pa ito tumama, isang anino ang humarang. Si Marco, sinalo niya ang hampas gamit ang talibwas at ang dalawang puwersa ay nakbanggaan. Tapos na ang laro. Leo, sabi ni Marco. Ang kanyang mata ay nakniningning. Tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, ibinaon ni Lola Sonia ang huling tulos. Isang nakakabinging tunok na parang pekrek ng salamin ang narinig at isang alon ng puting enerhiya ang sumabaw mula sa ugat na nakpatalsik sa matanda. Ang daloy ng pangyarihan papunta kay Leo ay humina. Ito na ang pagkakataon. Lina, ngayon na. Sigaw ni Marco. Ginamit ni Lina ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay naputol ang huling hibla na nakagapos kay Elena. Hinila niya ang walang malay na dalaga palayo sa puno. Ngayong wala ng sagabal. Hinarap ni Marco si Leo ng buo. Si Leo, na ngayon ay nanghina at galit, ay isinugal ang lahat. Ang lahat ng hibla ng kanyang buo ay nagsanip na bumuo ng isang higantang at matulis na sibat at isinugot ito papunta kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi gumalaw para umiwas. Sa halip, sumugot din siya papasok. Ang kanyang target ay hindi ang katawan ni Leo, hindi ang kanyang ulo. Ang kanyang target ay ang itim na bato sa kanyang dibdib. Sa isang sigaw na punong sakit ng nakaraan at pag-asa para sa hinaharap, ibinuka ni Marco ang talim ng talibwas
Sa huling sandali bago magtama ang kanilang maatake, hindi niya ito isinara para gupitin ang laman, kundi ginamit niya ang matulis na dulo nito para tusukin at durugin ang puso ang kasamaan. Ang gabi ay napunong isang nakakasilaw na liwanag. Ang dulo ng talibwas ay tumama sa itim na bato sa dibdib ni Leo. Walang tunog na babasak na bato. Sa halip, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabok mula sa puntong pagtama. Isang liwanag na purong-puro at banal na tila nakmula sa pagsikat ng araw. Ang liwanag ay nilamon ang buong lugar na nagpilit kina Lina at Lola Sonia. Natakpan ang kanilang nga mata. Sa loob ng liwanag na iyon, isang digmaan ng dalawang primordial na puwersa ang naganap. Ang maitim at malakit na enerhiya ang balete ay sumisigaw laban sa dalisay na kapangyarihan ang manunugis. Isang nakakabinging tunog ang narinig na parang isang libong salamin na sabay-sabay na nabasak. Ang itim na bato sa dibdib ni Leo ay nakaroon ng mabitak at mula sa mabitak na ito, ang puting liwanag ay sumirit papalabas na tinutunaw ang kadiliman mula sa loob. Isang huling, mahabang sigaw kong pahihirap ang kumawala kay Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang sigaw kong isang halimaw, kundi ang sigaw kong isang nawawalang kaluluwa. Nang humupa ang liwanag, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Si Marco ay nakatayo, humihingal. Ang talibwas ay nasa kanyang kamay pa rin. Sa kanyang harapan, si Leo ay nakaluhod. Ang mahiblangang buho na nakakabit sa kanyang katawan ay naging abo at tinangay ng hangin. Ang pulang ilaw sa kanyang mamata ay wala na. Ang natira ay ang mamata ng pagod at nalilitong bata. Ina, bulong niya habang nakatingin sa kawalan. Pagkatapos, isang pamihirang pangyayari ang naganap. Mula sa lupa sa paligid ng punong balete, dahan-dahang lumitaw ang mga anino. Mahugis ng tao na yari sa usok. Makaluluwang matagal ng binihak ng puno. Nariyan ang babaeng comfort woman. Ang kanyang mukha ay hindi na punong galit, kundi ngang lungkot. Nariyan ang iba pang mabiktima sa loob ng daang-daang taon. Hindi sila galit, hindi sila naghihiganti. Dahan-dahan silang lumapit kay Leo. Ang kanilang makamay na yari sa usok ay marahang humaplos sa kanya. Sila ay hindi para manakit kundi para sumundo. Tumingin si Leo kay Marco at sa huling pagkakataon, nakita ni Marco ang kanyang dating kaibigan. Isang bahagyang ngiti, isang pahiwating ng pasasalamat at pagsisisi ang sumilay sa kanyang labi. At dahan-dahan, ang kanyang katawan ay naging abo na sumama sa maanino at sabay-sabay silang pumasok sa lupa. Sa wakas sila ay malaya na. Ang punong balete na ngayon ay nawalan ng masamang espiritu ay biglang natuyo. Ang madahon nito ay naging kulay kape at nalaglak at ang matigas nitong kahoy ay naging marupok. Sa pagkawala ni Leo, ang huling sinang ng pulang buwan ay naglaho at ang malambot na liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang gumapang sa kalangitan. Tapos na ang gabi. Tapos na ang bangungot. Nagising si Elena sa isang mahinang ungol. Nakita niya si Marco. Pagkatapos ay si Lina. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit nang hawakan ni Marco ang kanyang kamay, isang pakiramdam ng kaligtasan ang bumalot sa kanya. Nagyakapan sila, isang yakap na hindi nangangailangan ng salita. Lumapit sina Lina at Lola Sonia. Ang apat na survivor, sugatan at pagod, ay tumayo sa gitna ng katahimikan umaga, masaksi sa isang digmaang hindi makikita sa mga aklat ng kasaysayan. Ang nga taon ay lumipas at ang nga sugat, bagamat nag-iwan ng paklat, ay dahan-dahang nagilom. Ang nayon ng San Rafael ay bumalik sa dati nitong payapang pamumuhay, walang kamalay-malay sa panganib na kanilang naiwasan. Ang kwentong babaeng umiyak ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang punong malete ay tuluyan ng nabuwa at sa lugar nito ay tinayuan ng isang maliit na kapilya. Bilang alaala sa mga kaluluwang sa wakas ay nakamit ng kapayapaan. Si Marco ay hindi na ang dating simpleng binata. Tinanggap niya ang kanyang tadhana. Siya ang naging bagong manunugis, ang tagapagbantay ng San Rafael. Ngunit ang kanyang pagbabantay ay hindi laging sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Mas madalas, ito ay sa pamamagitan ng pagunawa. Sa paggamit ng kanyang bagong pandama para maramdaman ang anumang samang loob o kadiliman bago pa man ito mamunga. Siya ay naging isang anino sa gabi, isang bulong sa hangin, isang katiyakan na ang kanyang nayon ay ligtas. Ang pag-ibig sa pagitan nila ni Elena ay namukatkat. Ang kanilang pinagsamahan na isinilang sa gitnang takot at panganib ay naging isang matibay na pundasyon. Si Elena, sa kabila ng trauma, ay naging kanyang liwanag, ang kanyang paalala ng mundong karapat-dapat ipaglaban. Si Lina naman, ang matapang na pinsan,
ay naging isang matagumpay na negosyante. Siya na ang namamahala sa bigasan. Ang kanyang talas ng isip sa negosyo ay kasing talas ng kanyang dila. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang buhay, hindi nawala ang kanyang samahan kay Marco. Siya ang nanatiling pinakamatalik na kaibigan ni Marco. Ang kanyang koneksyon sa kanyang dating buhay. Ang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang ngalihim. Si Lola Sonia o Flora ay nagsilbing gabay at guro ni Marco. Paminsan-minsan, binibisitan niya ito. Dala ang masinaunang kaalaman ng mga manunugis. Tinuturuan si Marco na kontrolin ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito ng may karunungan. Isang hapon, habang papalubok ang araw, nakatayo sina Marco at Elena sa isang burol. Tanaw ang kanilang payapang nayon. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Elena. Alam kung sino ang nasa isip ni Marco. Tumingin si Marco sa direksyon kung saan dating nakatayo ang puno. Minsan, sagot niya, iniisip ko kung ano sana ang nangyari kung iba ang kanyang naging kapalaran. Kung may isang taong nakaintindi sa sakit na dinadala niya, pero hindi mo iyon kasalanan, Marco. Alam ko, sabi ni Marco at hinawakan ang kamay ni Elena. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na poprotektahan natin. Tinanggap na niya ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang simpleng Marco na nangangarap lang magkaahon sa hirap. Ang kanyang buhay ay hindi na naging simple, ngunit ito ay nakaroon ng kahulugan. Sa paharap sa pinakamatinding kadiliman, natakbuhan niya hindi lang ang kanyang lakas, kundi ang kanyang tunay na layunin. Ang alamat ng manlalayok sa puno ng balete ay natapos na. Ngunit ang kwento ng ngunugis ng San Rafael ay nagsisimula pa lamang. At sa paglubo ng araw, habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa kalangitan, alam ni Marco na handa na siyang harapin ang anumang kadiliman na darating dahil alam niyang hindi na siya nag-isa.